Pagbati ng kapayapaan sa lahat ng mga kapatid nating Muslim at sa mga bisita natin na hindi pa Muslim o hindi Muslim, isang magandang araw sa lahat. Galing po kami ng Al-Hijra Peaceful Community at sa katulad ng iba pang mga community na meron sa buong Pilipinas, isa sa mga naging hamon sa community namin yung paano tatanggapin ng mga tao ang mga Muslim sa kanilang komunidad. Kasi nung dumating ako dyan ng 2019, marami kaming na-experience na kaso ng parang, yun nga, yung Islamophobia, yung takot yung mga tao sa amin, or marami silang mga usap-usapan tungkol sa community. Nariyan na halimbawa nung 2019, kararating ko lang doon, usap-usapan na yung meron daw di umano tinatayo na tunnel ng ISIS doon sa community. At minsan meron pang napadaan doon na nakwento naman nung isa pang taga roon na meron na jeep na napadaan doon banda sa amin. Tapos nagtanong yung pasahero, meron palang mga Muslim dito. Ang sabi ng driver, ililipat na yung Marawi dyan. Doon daw sa amin ililipat yung Marawi. So ito mga bagay na ito, titingnan natin, minsan chismis, minsan joke, biro lang. Pero ako sa experience ko, matagal na akong PCVE presenter, more than 10 years na. At marami na ako naging involvement sa iba't ibang mga ganito, peace advocacy. Actually, nung Marawi Siege, noong 2017, yung grupo namin yung isa sa mga naunang nakapasok ng Lanao para magdala ng relief. So nakita talaga namin yung devastation, nakita namin yung hindi magandang resulta ng radicalism. Pero dito sa aming community naman, ang naging concern talaga namin dito, yung kapag kumalat itong mga ganitong chismis at mayroong maniwala. Sa paano halimbawa kung mayroong maniniwala na may mga Muslim o may mga terorista na nakatira doon sa community namin, may maniniwala at gagawa siya ng gulo. Halimbawa, susugurin niya na lang kami at magkakaroon ng hate crime, kumbaga, na kami ay mabibiktima. Pagbababarilin na lang kami doon sa community, katulad nung nangyayari sa US, katulad ng nangyayari sa India, na dahil sa takot ng mga tao sa mga Muslim, dahil sa kanilang irrational na takot sa mga Muslim, nakahanda sila na ilagay ang batas sa kanilang mga kamay dahil sa takot nila. So matagal na akong nagpe-present about radicalism at madalas na nare-request ko doon sa mga organizers ng mga programs na ito. Sabi ko sa kanila, dapat kapag diniscuss natin yung radicalism, dapat i-address din natin yung Islamophobia. Kasi hindi lang naman mga Muslim yung nagmamalabis sa kanilang relihiyon. Meron ding fanatisismo na nangyayari doon sa mga hindi Muslim na dahil dito ay namumuhi sila sa mga Muslim. At ito nga yung Islamophobia. Na ibig sabihin nito, yung dislike of or prejudice against Muslims, against Islam or Muslims. Yung dislike or prejudice, yun nga yung irrational na galit, walang dahilan na galit, na minsan ay ginagamit pa ito bilang political force. Merong mga tao na sinasamantala nila ang bagay na ito, ginagatungan nila para lumala. At maraming pagkakataon na ang Islamophobia na ito ay nagdulot ng hindi maganda sa mga Muslim. Kung titingnan natin dito na lang sa Pilipinas, ang marami sa mga Muslim na didiscriminate sila o na ma-marginalize sila sa iba't ibang mga economic opportunities na pwede naman ibigay sa lahat ng tao, kahit sa Muslim. Maraming mga Muslim hindi sila makapag-apply sa trabaho kapag nalaman na Muslim sila. Kaya nga marami sa mga Muslim, hindi sila gumagamit ng pangalang Muslim. Hindi nila pinapangalanan ng pangalang Muslim yung mga anak nila. Merong mga Muslim, pinapangalanan nila yung anak nila ng Edward, John, Benjamin. Hindi naman lahat. Pero
marami akong nakausap, tinatanong ko sila, bakit ganyan pangalan ng anak mo? Sabi niya, kasi pag yung anak ko pangalan Muhammad o Abdullah, mahirapan siya humanap ng trabaho. So kawawa yung mga kapatid natin na kapag ganito yung sitwasyon. At hindi lang dahil sa discrimination, kanina yung binanggit ko nga na kinatatakutan namin, yung magkaroon ng mga hate crime laban sa mga Muslim. At halimbawa dito, meron akong 3 na inilista rito. Noong February 10, 2015, sa US ito nangyari. So merong lalaki, nagngangalan siyang Craig Stephen. Merong 3 siyang kapitbahay na pinaniniwalaan niyang terorista. Kasi mga Muslim sila, practicing talaga sila. Yung lalaki may balbas, yung mga babae nakahijab, katulad ng mga sister na naririto ngayon. Ang tingin niya talaga sa kanila ay terorista. At 2015, ito yung kasagsagan ng pananalasa ng ISIS sa Syria, sa Iraq, at sa iba pang mga lugar sa paligid nun. At nag-ooperate na rin sila sa France sa pamagitan ng iba't iba nilang mga sympathizers. So maraming mga Muslim ang nabibiktima ng mga hate crimes. At itong si Craig Stephen Hicks, pinagbabaril niya itong 3 na magkakapatid. Pinagbabaril niya ng walang dahilan. Andong nag-iimbestiga na, ang unang lumabas sa investigasyon, road rage, pero kalaunan na patunayan na hate crime talaga ang nangyari at pinatay niya sila dahil sila ay mga Muslim. At doon naman, March 15, 2019, so familiar ang marami rito kasi naibalita talaga ito worldwide. 51 katao ang minasaker sa isang mosque sa New Zealand ng isang white supremacist na nagngangalang ito nga si Brenton Harrison Tarrant, na marami siyang napatay na mga tao nung pumasok siya doon sa mosque at pinagbabaril sila ng walang kalaban-laban. At itong June 8, bago lang ngayong taon, kaso ito ng hit and run, merong isang lalaki, si Nathaniel Veltman, sinagasaan niya yung isang pamilya, 5 silang naglalakad sa gilid ng kalsada at nakita niya ang mga ito na nakahijab. Sinagasaan niya sila at namatay yung 4 doon sa 5 sinagasaan niya sa pamilya na iyon. So ito yung isa sa mga layunin natin sa programa natin na ito, na hindi karapat dapat ang mga Muslim sa ganitong pagtrato. Dahil ang mga Muslim, kung titingnan nga natin, magpapalalim pa tayo ng pagtalakay tungkol dito. Ang mga Muslim, hindi naman lahat ISIS, hindi naman lahat Abu Sayyaf. At actually, kung titingnan natin sa, kumbaga sa survey o database ng mga naging biktima ng mga terrorist groups na ito, marami sa kanila Muslim din. At actually, aabot ng 90% pa nga ng total ng mga biktima ng terrorist group sa buong mundo ay Muslim. Kasi kapag mayroong Muslim na hindi sumasang-ayon sa doktrina ng mga teroristang grupo na ito, tinuturing din sila na kaaway. At sila ay binobomba rin, sila ay binabaril din, sila ay pinupugutan din ng ulo, katulad lamang din ng mga Kristiyano o iba pang mga hindi Muslim. Pero masama nga rito, Muslim na nga yung biktima, tapos Muslim din yung nananagot sa ginagawa ng mga teroristang grupo na ito. So yung radicalism, ito yung paniniwala o pagkilos ng mga tao na nag-advocate o yung gusto nila ay magkaroon ng pagbabago sa lipunan sa pamagitan ng kaguluhan. So meron silang layunin. At minsan kung titingnan natin, maganda ang layunin nila. Kaya nga mayroong kasabihan, one man's terrorist is another man's freedom fighter. So depende sa context. Pero sa amin sa Islam, malinaw na malinaw mula nung una pang panahon, ano yung freedom fighter at ano yung terrorist. Magkaiba sila. Kaya nga sa Islam, so bagaman dinidefine dito sa political science nga, sabi ang radicalism ay ang paniniwala na dapat na mabago ang lipunan sa pamagitan ng revolusyonaryo na pamamaraan. Hindi ganito ang paniniwala ng Islam. Dahil
ang Islam, hindi ito lumaganap ng basta-basta sa pamagitan lang ng kaguluhan. Hindi ito basta-bastang lumaganap lang sa pamagitan ng pananakop. Katulad nga ng binanggit ni Brother Yunus kanina, ang Islam hindi siya lumaganap sa pamagitan ng espada, sa pamagitan lamang ng panggugulo, katulad ng inilalarawan sa mga pelikula, sa mga libro. Dahil kung ang Islam ay lumaganap sa pamagitan ng espada, sana yung mga nag-Muslim noon na napilitan na mag-Muslim, kasi papatayin sila kapag hindi sila nag-Muslim, nung nawala na yung mga pinuno nilang Muslim, dapat umalis sila sa Islam. Kung pinilit sila. Kung nawala na yung namimilit sa kanila, dapat bumalik na sila sa dati nilang relihiyon. Pero ang katotohanan niyan, ang lahat ng mga bansang Muslim sa panahon natin ngayon, ay sila rin yung mga bansang Muslim noon. Nanatili silang mga Muslim. Liban na lamang doon sa mga bansang Muslim na totally na-eradicate ang mga Muslim sa lugar nila. Katulad ng Espanya. Ang Espanya noong unang panahon, ang kabuuan niya halos ay mga Muslim. Pero inubos sila ng mga Kastila nung sinakop na ng mga Kastila yung Espanya. At nangyari, ang pananakop ng mga Kastila sa Espanya, ilang taon lang bago dumating sa Pilipinas si Magellan. Dumating si Magellan 1521. Nagsimula ang Reconquista, yung pagsakop ng mga Kastila sa Espanya, 50 years ago, 50 years bago ang pagdating dito ni Magellan. So nung dumating dito si Magellan, nag-aalab yung mga damdamin nila laban sa mga Muslim. Kaya nang dumating dito si Magellan, inis na inis sila kumbaga. Bakit hanggang dito may Muslim? Kaya nga ako bilang presenter din ng history, hindi ako naniniwala na ang Homonhon at yung Limasawa, yung mga Muslim doon na mga dato ay nagkristyano basta-basta. Mas naniniwala ako dun sa theory ng ibang mga historian na katulad ni Lakandula na siyang rahan ng Tondo, pinilit lang din sila ng mga Kastila na yakapin ang Kristyanismo. Kaya sila naging Kristiyano ng ganon-ganon na lang. Pero yun ay opinion lang namin. Pero ang punto ko rito, itong Islamophobia na dinadanas ng mga Muslim sa Pilipinas, malalim at malayo ang ugat nito na dapat ina-address natin siya sa mga ganitong mga programa na magbibigay ng awareness sa mga tao. Nang sa gayon, itong bagay na ito ay hindi lalayo o hindi lalawak katulad ng mga nangyari dito, na kung kanina nabanggit ko yung mga hate crime na mga Muslim ang biktima, so yung mga tao na nakakaranas ng radicalism o kaya ay kumbaga nagsasubscribe sila doon sa ideology ng radicalism, sila ay gumagawa rin ng krimen laban sa mga hindi Muslim. At dito halimbawa, noong December 5, 2015, so nagkaroon ng shooting, mass shooting din ito katulad ng kung madalas na ito sa US actually. Halos buwan-buwan may nababalitaan tayo. Pero ito kakaiba. Christmas party ng isang ospital. Nilusob ng dalawang mag-asawa na Muslim at pinagpapatay yung mga tao doon. At maraming namatay. Umabot ng 14 yata yung namatay doon. At ang katakataka dito, meron silang 6 na buwan na anak na iniwan nila sa kanilang mga magulang para lang gawin itong krimen na ito. So, ibig sabihin, nalason talaga yung isip nila ng propaganda ng mga terorista para sila makagawa ng ganitong bagay na nasasakripisyo yung kanilang pamilya. At actually, hindi ito bago. Maraming mga tao na nanggaling ng UK, nanggaling ng iba't ibang bansa na sumali ng ISIS, marami silang iniwan ng mga pamilya. Pero kung tutuusin, ito ay taliwas sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya nagpahintulot na sumama sa jihad yung tao na mayroong magulang na kailangan niya na aalagaan. Pero dahil sa radikalismo, nababaliwala nila mga bagay na ito, bukod pa doon sa pagpatay sa inosente, binabali nila ang lahat ng ito. So yan, nangyari ang mga katulad niyan. At yun din, yung Marawi Siege, yung paglaganap ng mga paglawig ng operations at membership ng Abu Sayyaf, ito ay
may layunin na maminsala sa mga hindi Muslim at maging sa mga Muslim na hindi nila kapanalig sa kanilang mga ideolohiya. At ngayon, bagong-bago lang, ngayong December, sa Pakistan naman ito, merong isang Buddhist na mula sa Sri Lanka, ito yung pangalan niya, yung Priyanta Kumara. Siya ay isang factory manager. At nung nire-renovate yung kanilang factory, tumulong siya doon sa pagre-renovate, tumulong siya sa paglilinis. Meron siyang tinanggal na poster na siguro merong aya ng Quran doon, merong verse ng Quran o hadith, tinanggal niya. At nang nakita yun ng mga tao, mga tauhan niya doon sa factory, ang iba doon, nagalit sila, binugbog nila, pinatay at sinulog ang bangkay ni Priyanta. Sa pag-aakala nila na ang ginagawa nila na ito ay pagtatanggol sa relihiyon. Sa pag-aakala nila na ito ay pagtatanggol sa relihiyon. Pero wala naman nag-utos sa kanila nito. Ang nag-utos sa kanila na gawin nito ay yung kanilang radikal na takbo ng utak na inaakala nila na gumagawa sila ng tama sa pamagitan ng pamiminsala sa kanilang kapwa. At itong mga bagay nga na ito, nga dapat natin itong parehong susugpuin ng pagsugpo sa radicalism, dapat sabay natin na sinusugpo yung Islamophobia kasi itong dalawa nga na ito ay naggagantihan. Kasi bakit may nararadikal na Muslim? Kasi nakaranas siya ng Islamophobia o nakikita niya na may mga Muslim talaga na inaapi. At bakit merong natatakot sa Muslim? Kasi nakaranas din sila ng problema sa mga Muslim. Pero malaking tanong nga dito, so ganito ba dapat? Ganito ba dapat? Kasi itong bagay na ito, itong issue ng radicalism at ng Islamophobia, merong mga naggagatong talaga nito. Actually, hindi natin may tatanggi kung babalik tayo sa history. Merong mga naganap na hate crimes na state-sponsored dito sa Pilipinas. Ang tinutukoy ko rito yung mga ilaga. Yung mga ilaga, mga migrants sila na nanggaling ng Visayas, kasi sinasabi nila majority na members nila ay mga Ilonggo. Nang nakarating sila ng Mindanao, nagtayo sila ng kanilang milisya at pinapatay nila yung mga Muslim na ayaw magbigay sa kanila ng lupa o hindi nila mapakinabangan yung mga material na possessions na gusto nilang kunin mula sa kanila. At sinasabi ng maraming mga historians, hindi ako anti-BBM, baka mabugbog niyo ako dito. Wala akong pakialam sa politika na yan. So sabi nila, suportado daw ni Marcos ang ginawa ng ilaga or pinupondohan sila. Pero ano na yun, kumbaga masyado ng nitpicking yun, masyado na tayo nagpapalalim sa detalye. Pero ang mahalaga rito, nangyari ang bagay na yon kasi merong nanggagatong at dapat natin pigilan kung ano man yung panggagatong na yon. At gayon din sa mga nagiging radikal, meron ding gumagatong sa kanila. Kaya sila nagiging mga radikal. Actually, ang radicalism sa mga Muslim, hindi ito nalalayo sa sa radicalism ng mga NPA, yung mga nagiging komunistang NPA. So makikita natin, ang NPA merong puppeteer, merong nagkokontrol sa kanila, si Joma, na wala namang ginawa kundi mag-party dun sa Netherlands. Pero yung mga NPA nandito nagpapakahirap. So yung mga nararadikal din ng mga Muslim, bandang huli makikita mo kawawa sila kasi nagagamit lang din sila. Merong gumagamit sa kanila, merong nagtatanim sa kanila ng mga ideolohiya na ito. Gusto nila na sila ay magpapasabog ng simbahan, gusto nila na sila ay gagawa ng mga gawaing terorista. Pero wala namang risk. Kumbaga, hindi nalalagay sa panganib yung buhay ng mga nag-uutos sa kanila. Ang nalalagay lang sa panganib ay sila lang talaga. Pero hindi dapat ganito. Kasi actually sa buong kasaysayan, kung titingnan natin, malaking parte ng kasaysayan sa pagitan ng mga Muslim at saka mga hindi Muslim ay mapatutunayan natin na peacefully nag-coexist naman sila. Nag-coexist tayo. Kung wala itong mga factors na ito na nag-popularize o kaya naghihiwalay sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim.
So may kinalaman ito dun sa lecture kanina ni Brother Yunus. So halimbawa na lang yan. Kung totoo nga na ang Islam ay lumaganap sa pamagitan ng espada, bakit meron pa ring mga Arabong Kristiyano? At napakarami nila. Bakit napakarami pa ring mga Arabong Kristiyano sa mga bansang Arabo, mga bansang Muslim? Na kung titingnan ninyo dito, ang Cyprus, na meron silang Muslim government pero 78% ng population nila ay Christian. Ang Lebanon, 35%. Ang population nila Christian pero ang government nila majority Muslim. Ang Kuwait, nakapagtaka. So, 18% ng population nila. Kung ikukumpara natin yan sa percentage ng mga Muslim dito sa Pilipinas, 10% lang ng mga Pilipino ang Muslim. Mas maraming Kristiyano na Arabo sa Kuwait kaysa sa Pilipino na Muslim dito sa Pilipinas. So, yung Egypt, 15%, yung Bahrain, 14%. At actually, sa Bahrain ngayon, doon itinatayo yung pinakamalaking simbahan sa Middle East, yung Our Lady of Arabia. So, iiwan natin yung issue na yun kung yun ba ay issue na nila yun. Pero ang punto ko rito, so nanatiling merong mga Kristiyano hanggang sa panahon natin ngayon kasi hindi sila inubos. Kasi hinayaan sila ng kanilang gobyernong Muslim na mag-exist, pinayagan sila na manatiling mga Kristiyano kahit sila ay nasa mga bansang Muslim. At gayon din, kung titingin ulit tayo sa history, so Salahuddin al-Ayyubi, siya yung nagpalaya doon sa Jerusalem matapos na ito ay sakupin ng mga Crusaders ng mahigit 100 taon. Ang Jerusalem, mula ng panahon ng mga Romano, ay Kristiyano. Mula ng panahon ng mga Romano, Kristiyano yung namamahala doon. Pero nang nasakop ito ng mga Muslim, 7th century, panahon ni Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu, isa sa mga iniutos ni Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu na wala silang, yung mga Muslim, wala silang gagalawin na simbahan, wala silang sisirain na simbahan, wala silang simbahan na gagawin nilang moske. Bagkus ang mga Muslim, sila ay magiging protektor ng mga Kristiyano na nakatira sa Jerusalem. Yun ang utos niya. Kaya nung nasakop muli ni Salahuddin yung Jerusalem, hinayaan niya na lamang yung mga French, yung mga European na Crusaders na lumabas ng mapayapa na hindi sila itatry for war crimes. Basta binigyan na sila ng absolute pardon at amnesty. Pinalis lang sila at nagbalik ang pamamahala ng mga Muslim sa Jerusalem at nanatili doon yung mga Hudyo, yung mga Kristiyano sa mapayapang pamumuhay. So ito naman, si Admiral Kamal Reis, panahon na ito ng Ottoman Empire. So nung panahon na yon, so yun nga yung panahon na ito ng 1451 hanggang 1511, ito yung kasagsagan ng Reconquista, sinasakop ng mga Kastila, yung buong Espanya. Maraming mga Muslim at mga Hudyo sa Espanya noong unang panahon. Pero ang mga Kastila, hindi lang sila sa Muslim galit, pati sa mga Hudyo galit sila. Kaya nga, nagkaroon ng Inquisition, tinotorture nila yung mga tao para paaminin sila kung sila ba ay Kristiyano o Hudyo. At kung sila ay aamin, pipilitin silang mag-Kristiyano. At kung hindi sila aamin, totorturein sila hanggang sila ay mamatay. Pero ito si Kamal Reis, so gumawa siya ng mga paraan upang ma-rescue yung mga Hudyo at mga Muslim doon sa Espanya na hindi siya nagdi-discriminate kung ang isasakay ba niyang pasahero ay Muslim o Hudyo. Basta i-rescue niya silang lahat. Na hindi naging dahilan yung pagiging Hudyo ng tao para hindi siya makatanggap ng tulong sa mga Muslim. At gayon din isa pang bayani uli ng Ottoman Empire, itong si Khairuddin Barbarossa. Nakatulad lang din siya ni Admiral Kamal Reis kanina na binanggit natin. Pero ito si Barbarossa, kakaiba yung kanyang kwento. Dahil, sabi ko sa inyo kanina, mayroong mga naggagatong para lumaganap ang Islamophobia. May mga naggagatong para lumaganap yung radikalismo. At sa kanyang part, siniraan siya, nagkaroon ng smear campaign laban sa kanya yung mga
Kastila. At pinagbintangan siya na siya ay pirata. So yung pirata na napapanood natin ngayon, Pirates of the Caribbean, o ginagawa siyang kwento na lamang na pambata. So isa siya doon sa naging mga typical na mga tao na inilarawan bilang pirata. At actually, ang kanyang pangalan na Barbarossa, i-translate nila ito sa English as Redbeard. Kaya every time na meron kayong maririnig na pirata na ang kanyang nickname ay Redbeard, pulang balbas, sa kanya nang galing yung pangalan na yaon bilang paninira sa kanya ng mga Kastila. At ito, medyo recent history. So 1900s ito, o 1800s. So itong si Abdul Qadir al-Jazairi, so galing siya ng Algeria, North Africa. At pinalayas siya doon ng mga Pranses. Pinalayas siya ng mga Pranses kasi nasakop ng France yung Algeria, yung North Africa ng mahabang panahon. At nung na-exile siya sa Damascus, actually isa sa mga kabayanihang ginawa niya, yung iniligtas niya yung mga Kristiyano na nandun sa Damascus, sa Syria, laban sa mga Muslim na gusto silang patayin. So may kita natin dito si Abdul Qadir, nakaranas siya ng lupit ng mga Kristiyano, pero nung nakakita na siya ng Kristiyano na nangailangan ng kanyang tulong, hindi siya nagdalawang isip na tumulong sa kanila. So ibig sabihin, maraming bahagi o malaking bahagi ng ating kasaysayan yung nag-peacefully coexist yung mga Muslim at mga Kristiyano. Basta huwag lang tayo magpapadala sa mga nanggagatong sa atin. Ngayon, isingit ko lang itong Sharia kasi both parties, yung mga naggagatong ng Islamophobia at naggagatong ng radicalism, ginagamit nila itong salita na ito, Sharia. Yung mga Islamophobes, yung mga galit sa Muslim o takot sa Muslim, sinasabi nila, hindi tayo pwedeng makikipag-ugnayan sa mga Muslim kasi tatatag lang niya ng Sharia. At kapag naitatag sa mundo ang Sharia, pupugutan lang nila ng ulo yung mga tao o yung mga tao mawawalan ng karapatan. Yun ang pagkaunawa nila sa kung ano ang Sharia. At yung mga radical naman, parang ganun din yung idea nila. Na ang Sharia, ang layunin ng Sharia ay mamugot ng ulo ng tao na hindi sasang-ayon sa kagustuhan mo. Pero kung titingnan natin ang utos ng Islam, hindi naman pala ganun ang Sharia. Kabaligtaran pa nga eh. Ang layunin ng Sharia ay ang pangalagaan ng buhay, ang relihiyon, yaman, salinlahi at pag-iisip ng tao. Musliman o hindi Muslim. Sa pinangangalagaan ng Sharia ang buhay, so bawal kang pumatay. Bawal kang pumatay. Sa Islam, merong death penalty, oo. Pero ang death penalty na ito, ang pwede lamang magpataw nito ay ang gobyerno ng mga Muslim. Ikaw bilang individual, hindi ka pwedeng magpataw ng parusang kamatayan. Kahit pa merong Muslim na nagmurtad, trending ngayon yan sa Facebook. Merong dating pare, nangaglipay, nag-Muslim, ngayon bumalik na naman siya sa pagiging pare. Lumalabas yung mga radikal dun sa Facebook. Yan, sabi nila dapat daw pugutan ng ulo, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Wala silang karapatan na pugutan siya ng ulo. Dahil kung meron mang pupugot ng ulo sa kanya, ang utos na yun ay manggagaling sa pamahalaan ng mga Muslim at wala tayong pamahalaan ng Muslim sa Pilipinas. Wala. Dahil ang Pilipinas ay hindi naman bansang Muslim. Merong Bangsamoro, pero ang Bangsamoro ay nasa ilalim pa rin ng konstitusyon ng Pilipinas. So hindi pwedeng nagmamarunong yung tao. Hindi pwede na pinangungunahan ng tao yung mga mas maalam sa kanya pagdating sa relihiyon. Kaya yung mga ganong bagay, hindi ito tinotolerate ng mga Muslim na mayroong magmumuslim tapos tatalikuran niya ang Islam. Pero at the same time, hindi rin natin tinotolerate na magkakaroon ng ibang interpretation ang Muslim sa mga katuruan ng Islam. So yun din, sa Sharia, pinangangalagaan ng relihiyon. Ibig sabihin din nito, hindi pwedeng pilitin ng Muslim yung hindi Muslim na mag-Muslim. Katulad sinabi ni Brother Yunus kanina, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ikraha fid din. Walang sapilitan sa relihiyon. Kaya hindi totoo yung mga kwento-kwento, sabi-sabi,
na yung mga Muslim, sasakupin nila isang lugar, kapag hindi kayo nag-Muslim, pupugutan kayo ng ulo. Walang nangyaring ganoon sa kasaysayan. Walang nangyaring ganoon sa kasaysayan. Yun ay kathang isip lamang ng mga tao na gusto nilang siraan ng mga Muslim. Lalong-lalo na tayo dito sa Pilipinas. Sinabi ko nga sa inyo, yung Islamophobia sa Pilipinas, minana pa natin sa mga Kastila. Kasi nang dumating dito ang mga Kastila sa Pilipinas, sino ba yung unang lumaban sa kanila? Mga Muslim. Si Magellan, si Lapu-Lapu pa nga yung pumatay sa kanya. Grupo ni Lapu-Lapu yung nakapatay kay Magellan. At si Lapu-Lapu, bilang recognition sa kanyang kabayanihan at katapangan, actually yung silhouette na meron doon sa PNP logo, yun ay si Lapu-Lapu. Pero yun nga, nung panahon nung mga Kastila, nung nandito na sila, actually ilang taon pa uli bago sila nakapag-establish talaga ng colony rito, panahon na ni Miguel Lopez de Legazpi. Naglanding sila sa Manila, mga after 30 years after na mamatay si Magellan. So, nasakop nila yung ibang mga Pilipino. Yung mga Pilipino na nagpapasakop sa mga Kristiyano, sa mga Kastila, tinawag nila mga Indio. At yung mga hindi nagpasakop ng mga Muslim, tinawag nila na mga Moro. Na itong mga Moro na ito, ang salitang Moro, ito ay hango sa salitang Moro, na tawag ng mga Kastila doon sa mga Muslim na nakasakop sa Espanya ng mahabang panahon. Tinawag nila sila mga Moro dahil galing sila sa bansang Maghrib na nakikilala rin bilang Morocco. Actually, Morocco, country pa rin siya ngayon doon sa North Africa. So ngayon din, pinag-iingatan ng Sharia yung yaman ng mga tao, Muslim man o hindi Muslim. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magnanakaw. May mga radikal, actually, personal kong kakilala yon, na-indoktrinahan talaga siya. Na-indoktrinahan siya na ang buhay daw at ang yaman ng hindi Muslim ay halal. Ang ginawa niya, nang hold up siya ng isang convenience store, nung dumating yung mga pulis, na rumisponde, nakipagbarilan siya at doon na siya napatay. So, isipin ninyo, kung nalaman sana niya ng maaga na sa Sharia, may karapatan ang hindi Muslim sa kanyang yaman, katulad ng Muslim ay mayroong karapatan sa kanyang yaman at ang kanyang yaman ay pinangangalagaan ng Sharia, hindi sana niya ginawa yung bagay na yun. Pero syempre, tinakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero para sa atin na nabubuhay pa, maging aral sa atin ang mga bagay na ito. So, hindi tayo pwedeng magnanakaw sa mga hindi Muslim. Bilang mga Muslim, hindi tayo pwedeng magnanakaw sa mga hindi Muslim, hindi pwedeng dadayain natin yung mga hindi Muslim. Minsan, nakakatawa nga na pag merong Muslim na hindi kompleto yung kanyang pag-unawa sa bagay na ito, sila pa yung malakas ang loob magsalita tungkol dito. Minsan may mga kapatid tayo na involved sa drugs, di ba? May mga Muslim talaga, marami involved sa drugs. Minsan ito pa yung kinakatwiran nila. Kaya raw sila nagbebenta ng shabu, kasi yung shabu daw gagamitin ng hindi Muslim para masira yung kanilang utak. Pero hindi. Kasama rin dito yung, ayun nga, pinangangalagaan ng Islam, yung salinlahi at yung pag-iisip ng tao. Kaya bawal sa anumang pamayanan ng mga Muslim at hindi Muslim, yung gagawa tayo ng paraan para masira yung kanilang salinlahi, yung pagbabawalan natin sila mag-asawa, mawawalan sila ng kakayanan na magkaroon ng anak, at gayon din masira yung kanilang mga pag-iisip sa pamagitan ng alak, droga, so yun ay matinding ipinagbabawal. So yung layunin ng Sharia, yan, malinaw. Para yan sa mga Muslim at hindi Muslim. So merong aya rito, so tinukoy talaga ni Allah subhanahu wa ta'ala yung pagbabawal niya sa pagpatay ng walang katarungan. So sabi niya rito, man katala nafsan bigayri nafsin aw fasadin fil ard fakaannama katalan nasa jami'a. Na sino man daw ang papatay ng tao nang walang kadahilanan, liban na lamang bilang parusang kamatayan, na gobyerno lamang nga ng mga Muslim ang pwedeng magpataw, o bilang parusa sa kasamaan na ginawa niya sa lupa, na gobyerno lang din ng mga Muslim ang pwedeng magpataw,
Ang pagpatay niya na ito ay parang pagpatay niya sa buong sangkatauhan. Ibig sabihin, ganito kagrabe, ganito katindi yung kanyang kasalanan. Mambobomba ka ng simbahan, hindi yan kabayanihan. Mambobomba ka ng mall, hindi yan kabayanihan. Terorismo yan. At pumatay ka ng walang kalaban-laban. At kabaligtaran naman ito, tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَنْ نَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. At sino man ang magligtas ng buhay o tumulong na may ligtas ang buhay ng sino mang tao, ay katulad siya ng nagligtas sa lahat ng tao. So yan yung pagpapahalaga ng Islam, pagpapahalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buhay ng tao, Muslim man o hindi Muslim. So itong aya na ito, hindi ito nagdi-discriminate sa pagitan ng Muslim o hindi Muslim. At dito rin, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Na hindi kayo pinagbabawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging makatarungan at makitungo ng maayos doon sa mga tao na hindi naman kayo kinakalaban sa relihiyon at hindi naman kayo pinapalayas sa inyong mga tahanan. So ibig sabihin, kung walang dahilan upang tratuhin natin sila bilang kaaway, huwag natin sila tratuhin bilang kaaway. At dito sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama yanhakumullahu an alladhina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum. Ito yung kabaligtaran noon ng verse na tinukoy ko kanina. So, whereas kung yung Muslim ay gagawin niya ito upang ipagtanggol ang kanyang sarili, so pwede niyang gawin na ipagtanggol ang kanyang sarili kahit sa pamagitan ng dahas o sa pamagitan ng armas. Pero muli, itong bagay nga na ito ay nasa Islam dapat o naayon sa kung anong pagsasabatas ng Islam. So dito nga sa pagbubuod, so ang Islam wala nga siyang kinalaman sa anumang mga radical na teaching na kumakalat sa mga Muslim sa panahon natin ngayon. At bukod pa doon sa mga nabigay ko kanina, so ito yung mga historic na example na walang lugar sa Islam ang radikalismo. So unang-una, yung mga Muslim sa Makkah, halimbawa, mula na naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for 13 years na natili sila sa Makkah at sila ay inaapi doon ng mga hindi Muslim. Meron pang mga Muslim doon na napatay, may mga Muslim na tinotorture, pero hindi sila nagdeklara ng jihad doon sa Makkah. Dahil inuna ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging matatag muna ang pananampalataya ng mga Muslim at magkaroon sila ng isang gobyerno o pamahalaan na mamamahala sa anumang jihad na gagawin ng mga Muslim. So kapag tinukoy ko rito jihad, dito na yung jihad sa traditional sense na ang mga Muslim ay mag-aarmas para gawing pinakamataas ang karangalan o ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at bilang pangangalaga sa Islam at sa mga Muslim. At ako bilang PCVE presenter, nagiging prangka ako sa bagay na ito. Na mananatili ang jihad na bahagi ng mga Muslim, o bahagi ng Islam. Pero, syempre nga, dapat ito ay nasa tamang pag-unawa at sa tamang pagsasagawa. Hindi pwede na yung Muslim ay mag-iimbento ng sarili niyang jihad. Kaya nga, dito sa Pilipinas, halimbawa, kung mayroong social injustice na mangyayari laban sa mga Muslim, hindi ito kailanman magwawarant o magiging dahilan o pahintulot upang ikaw ay magpasabog ng simbahan, magpasabog ng super ferry, magpasabog ng LRT o ano paman. Mayroong mga legal na paraan upang masolusyonan ng mga bagay na ito at hindi natin dapat inilalagay ang batas sa sarili nating mga kamay. Katulad ng mga Muslim doon sa Makkah noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pang historic example uli. So merong kasama si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pangalan niya ay Khubay bin Adi. So in-execute siya ng mga hindi Muslim noong 627. Doon sa mga familiar sa kasaysayan ng Islam, sa mga brother at mga sister, nangyari ito pagkatapos ng labanan sa Uhud, na mga ilang araw matapos ito, nagpadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ng delegation papunta sa isang tribo para turuan sila na magbasa ng Quran, turuan sila ng Islam. Pero trinidor sila. At isa sa mga na-trador doon, itong si Khubayb bin Adi, radiyallahu anhu. So nung ipapako na siya sa krus, hindi ko alam eksakto kung anong klaseng pagkakapako yung ginawa sa kanya, pero ipinako siya, yung ganun siya in-execute ng mga hindi Muslim dati. Humiling si Khubayb bin Adi sa Quraysh. Yung Quraysh yung kalaban ng mga Muslim. Humiling siya, bigyan siya ng blade. Kasi gusto niya muna maggupit ng buhok niya kasi magulo na yung buhok niya, mahaba na. Gusto niya maggupit ng buhok niya. At nung ginugupit na niya yung buhok niya, may lumapit sa kanya na bata, na anak ng Quraysh. Ngayon kung titingnan natin kung itong si Khubayb bin Adi ay nabubuhay sa panahon natin ngayon, i-hostage niya yung bata para hindi siya mapatay. Pero hindi niya ginawa yun. Hinayaan niya yung bata na nakikipaglaro sa kanya, tinuloy niya yung ginagawa niya, at maya-maya, pinatay na siya ng mga kalaban. So, ibig sabihin, hindi turo ng Islam yung mandadamay tayo ng inosente, hindi turo ng Islam na mandadamay tayo ng hindi naman kalaban. Merong jihad. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amri al-Islam. Ang pinakamahalagang bagay daw ay ang Islam. Wa umuduhu as-salah. At ang haligi daw ng Islam ay ang sala, yung pagdarasal. Wadurwatu sanamihi al-jihad. At ang pinakatuktok daw ng Islam ay ang jihad. Ibig sabihin may jihad talaga. Pinahintulutan ng jihad. Sa tamang pagkakataon, sa tamang paraan. Pero hindi ito yun na yung susuwayin natin yung naging tradisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kasamahan kung paano mag-jihad. So ito, nasa kalagitnaan sila ng panahon na mayroong labanan sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim. Pero hindi dinamay ni Khubayb bin Adi yung bata para i-hostage niya para siya makaligtas. Hindi niya ginawa yun. So paano pa kaya sa panahon natin ngayon? Hindi naman natin kalaban yung gobyerno. Hindi naman tayo pinapatay ng gobyerno. So bakit tayo gagawa ng pamiminsala laban sa mga tao kahit hindi sila Muslim na hindi naman namiminsala sa atin? At ganyan din pangatlong example natin dito, yung sa mga panahon ng pakikibaka ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ulitin ko, hindi nga natin tinatanggi yung jihad, mananatili ang jihad bilang bahagi ng Islam. Pero tutuparin natin ito ayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa naiimbento yung Geneva Convention, hindi pa naiimbento yung mga karapatan ng mga prisoners of war, hindi pa naiimbento yung mga rules of engagement. Meron na siyang may higpit na bilin sa kanyang mga sundalo na igagalang ang karapatan ng kalabang sundalo habang sila ay nasa labanan at kapag sila ay sumuko na o kapag sila ay napatay na. Gayun din si Sultan Salim ng Ottoman Empire nung panahon uli ng Spanish Inquisition. Lagi nating nababalikan yung Spanish Inquisition kasi napakaraming halimbawa yung makukuha natin doon kung paano naging tolerant ang naunang mga Muslim sa kanilang mga kaaway. So paano pa tayo ngayon na magiging tolerant tayo dapat sa mga tao na hindi naman natin kaaway? So si Sultan Salim, meron siyang mufti. Meron siyang mufti. At tinanong niya itong mufti na ito, Mufti, meron mga Kristiyano doon sa Turkey. Pwede ba natin silang gantihan? Kasi yung mga Kristiyano doon sa Espanya, pinapatay naman nila mga Muslim. Pwede ba sa kanila tayo gumanti? Ang tugon ng mufti, hindi. Hindi tayo pwedeng gumanti sa kanila dahil hindi naman tayo tulad ng mga yan. At ngayon sa makabagong panahon, nananatili ang verdict, yung fatwa ng mga Muslim scholar natin laban sa terorismo, laban sa suicide bombing, laban sa walang habas na paninira sa mga property ng mga tao kahit hindi sila Muslim, nananatili ang mga pagbabawal sa mga ito. Actually, huwag na lang tayo lumayo. Doon na lang sa Marawi Siege, mula sa umpisa nito hanggang sa dulo nito, wala silang ginawa na pinaburan ng mga scholar na mga Muslim. At actually, kahit ang ISIS, maraming mga scholar na Muslim ang nag-condemn ng kanilang mga ginagawa. Lalo na nung mga panahon na binibiktima na nila yung mga Muslim.
At dito, malapit na matapos itong ating lecture. Itong 10 orders of Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sa Muslim army, actually reflection lang din ito na naging policy ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sundalo, kung anong iniuutos niya sa kanyang mga sundalo bago sila lumusob sa labanan. So dito, una, huwag daw silang manlilinlang. Ang panlilinlang dito na tinutukoy, yung makikipagkasunduan kayo, meron kayong ceasefire, tapos lulusob kayo, yun yung ipinagbawal ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. At gayon din, you shall not act unfaithfully. Yung may kinalaman din siya dun sa number 1, na babaliin ninyo yung mga kasunduan o gagawa kayo ng mga panlilinlang, panluloko sa inyong mga kalaban para malamangan ninyo sila. Pinagbawal yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pangatlo, yung deception. Pagdating nga rin, may kinalaman itong tatlo na ito, pero sa Arabic kasi, magkakaibang salita siyang tinukoy na tumutukoy sa iba't ibang mga pamamaraan, pero hindi natin masyado siyang i-discuss in depth. So pang-apat, you shall not indulge in mutilation. Yung mutilation, yung pamiminsala sa bangkay ng kalaban na napatay. Diba? Puputulan mo ng tenga, tatanggalan mo ng anit, pupugutan mo ng ulo, tapos yung ulo gagawin mong souvenir. Walang ganun sa Islam. Yun ay ipinagbabawal. So panlima, bawal na pumatay ng bata, matanda, o babae. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng pumatay ng hindi naman combatant. Kaya nga po sa Islam, bawal po gumamit ang Islam ng weapons of mass destruction. Kaya sa lahat ng Muslim countries sa buong mundo, Pakistan lang ang mayroong nuclear weapon. Ang lahat ng mga bansang Muslim ayaw nila ng nuclear weapon kasi kapag gumamit ka ng nuclear weapon, binagsak mo yan sa isang lugar, damay pati sibilyan. Katulad ng ginawa ng US sa Nagasaki at sa Hiroshima, yun ay isang napakalaking pagbabawal sa Islam. Yung madadamay pati mga sibilyan. Pang-anim, wag daw magpuputol ng puno o susunugin yung mga puno nang walang dahilan. Kumbaga trip mo lang na maminsala, so hindi pwedeng gagawin yun ng mga Muslim. O gayon din pang-pito, so hindi raw pwedeng magputol ng fruit-bearing na puno. Halimbawa niyan, sa military tactics, meron tinatawag na scorched earth, yung denying the enemy of resources. So hindi pwedeng gagawin yan ng Muslim, napuputulin niya yung puno para hindi pa kinabangan ng kalaban, o kaya lalagyan niya ng lason yung pagkukunan nila ng drinking water, hindi pwede, bawal yun sa Islam. Pangwalo, bawal kang pumatay ng tupa o baka o camel, liban na lang na ito ay para sa pagkain. Ngayon kung papatayin mo yung camel, trip mo lang, katulad ng ginawa ng mga Amerikano nung pumasok sila sa Iraq. Kasi naiinip na sila wala silang mabaril. So merong iba, pag may nakikita silang camel, may nakikita silang kambing, binabaril nila. So bawal na bawal yun sa Islam. At pang-siyam, bawal maminsala ang mga sundalong Muslim sa mga monghe o mga pari o yung mga tao na dinedicate na nilang kanilang sarili sa kanilang pagsamba, kahit hindi sila Muslim. At lalong-lalong hindi pwedeng pinsalain yung kanilang mga simbahan. Katulad ng sinabi ko kanina, nang nasakop ng mga Muslim ang Jerusalem, hinayaan lang yung mga simbahan doon, kaya hanggang ngayon naroon pa rin yung mga simbahan ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Kaya ang ginawa ng Maute doon sa simbahan sa Marawi, na sinira nila yung simbahan, binandalize nila, hindi yun utos ng Islam. Utos lang yun ng sarili nilang kagustuhan. At pang-sampu, ganun din, may kinalaman pa rin dito sa mga pari. So pinagbawalan sila na pipinsalain at hayaan na lamang sila. So ganito yung utos ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na reflection lamang ng policy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam if ever magkakaroon man ng jihad ang mga Muslim. At dito nga, may kita natin na ang marami sa mga bansa na Muslim sa panahon natin ngayon ay hindi naman sinakop ng mga Muslim army.
Nabanggit ito ni Bro Yunus kanina, yung Indonesia, India, East Africa, hindi yan sinakop ng mga sundalong Muslim. Kahit tayo dito sa Pilipinas, ang Mindanao naging Muslim at kumalat na lang from there yung mga Muslim at nagpropagate dito sa Pilipinas, hindi rin sila sinakop ng mga sundalong Muslim. Kaya may kita natin itong radicalism. So wala itong basis sa Islam. Hindi ito utos ng Islam. At ang Islamophobia, kaming mga Muslim, ang sasabihin namin sa inyo, ngayon meron tayong mga bisita na hindi Muslim, wala kayong katatakutan sa amin. Hindi nyo kami kailangan katakutan, hindi nyo kami kailangan pagdudahan, hindi nyo kami kailangan pagbintangan ng kung ano-ano. Kung meron kayong gustong linawin tungkol sa amin, dumalaw kayo sa mga Muslim. Dumalaw kayo sa aming community, o magtanong kayo sa mga pulis, baka pwede mag-request kayo sa pulis kung ano na tingnan yung mga Muslim doon kung may ginagawa ba silang masama. Pwede naman, walang problema. Kasi minsan kami mga Muslim, parang tanggap na namin na kami ay pinagdududahan, tanggap na namin na kami ay pinagsususpetsahan. Pero wag niyo naman kami itatrato na kalaban o kaya ay katatakutan. Dahil katulad ng sinasabi ko kanina, ang mga Muslim, ang marami sa amin, biktima lang din ng terorismo. At ang mga Muslim, katulad lang din ninyo, gusto lang namin na mamuhay ng mapayapa. So yun lang, isang magandang araw sa lahat at sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.